Good morning, good morning mga ka-Urban Meta Farming. Kung bago ka lang sa channel ko, please click subscribe and click mo na rin notification bell para updated ka lagi sa mga videos na i-upload natin. Maraming salamat and enjoy the video. Good morning guys. So, nandito tayo ngayon sa San Isidro, Cabuyao, Laguna and we will help yung friend natin na magbabaka din para mag-deworm ng kanyang baka and the same time magbibigay na rin tayo ng vitamins for maintenance dun sa mga maliliit niyang baka. So ito po ay dito sa bukid ng San Isidro, Cabuyao, Laguna. So makita niyo yung mga palaya na yan. And then ito na po yung bakahan niya, yung merong bakod na yan. So papasok na po tayo. And nag-aantay na po to sa atin yung may-ari ng baka na to. So ito na guys. So yan po ang gate ng bakahan niya. So nakalock pa. Parang wala pa yung may-ari ng baka. Pero padating na daw siya. Okay, so pasok na po tayo. So yan, may mga alaga rin siyang bibe, manok. And yan. So yan po si kuya, tiga-alaga niya. Yan ang buhay niya dito, buhay bukid. So yan na po yung may-ari. Si Konsihal ang may-ari niyan, mga baka na yan. So ito po yung mga baka natin, mga Brahman type po ang baka naman dito. So sinusuga po ito mga to guys. So sa mga previous video natin yung mga confinement method, ito naman is, ang method naman ito is yung pagsusuga dun sa free grazing po ito. May mga tali. So yun yung mga pupurgahin natin ngayon using ivermectin and mag-inject din tayo ng vitamins A, D, E para sa growth nung and development ng bone structure or sa paglaki ng mga baka natin. Okay, so ayan, unahin natin itong maliit na guya na ito. So ayan, turok tayo ng pampurga, ivermectin. So that is subcutaneous, so sa balat lang po yan tinuturok. And ito naman yung vitamins A, D, E, sa intramuscular naman po yan. Intramuscular naman. So sa laman po yan ituturok. So ito pa, isa pang guya ulit. So turukan ulit natin siya, vitamins niya. So yan, medyo may kalikutan, mga batang baka natin. And then after naman nun is for deworming naman yung isa. So ito guys, mapansin nyo yun yung mga inahin niya. Meron din tayo dyan dumalaga. So yan, medyo makulit lang yung dumalaga na yan. Pero magagawan din ng paraan ni Kuya later yan. Ayan, mga inahin niya, mga buntis na rin po yan. Yan po yung bull niya. Yung malaking bull din niya, nasa 3 years na po yan. So ito yung junior bull niya. Ang ganda ng katawan. So iba yung ganda ng katawan talaga pag alpas yung baka natin. So yan. So makikita nyo rito yung iba't ibang klaseng uri ng pag-aalaga ng baka. So may confinement nga. So sa method naman na to, ito is sa free grazing siya. So pag-aala natin siya dun sa bahala siyang kumain ng gusto niya na damo dun sa malawak na field. So yan, ganda ng katawan itong junior bull na to kung mapapansin nyo. So yan, pagturok naman tayo ito ng vitamins and then ito naman for deworming naman yan. So yung deworming natin, ginagawa natin every 6 months. Okay, so babatakin nyo lang yung mga balat niyan and then din siya tutusok patayo. So hindi siya directly dun sa muscle. Ito naman, direct sa muscle. So yun yung tinatawag natin ng IM o intramuscular, pardon. So yan po ang kapag turok na po tayo. So ito yung mga guya niya. So yan, alaga po natin yan dito. So tayo po nag-i-inject ng mga baka niya. So yan guys. So ito naman, medyo may kakulitan. So dito na tayo nagturok. So humiga na siya doon. Doon na tayo nagturok sa kanya. So yan po, tapos na po tayo magturok. And then tingnan po natin yung kung paano niya pinapakain yung mga baka niya. So yan, naka-pastol po sila guys dyan sa field na yan. So mapapansin nyo yan. Nakatali sila dyan, maghapon po sila dyan. Pipiliin nila yung mga damo nila na gustong kainin.
So may advantage yan. Advantage naman pag ganitong klaseng setup ng pagbabaka is siyempre konting pagod lang. Kukunin mo lang sa hapon, painumin mo sa hapon or sa umaga. So yun lang. Pero medyo matagal yung ano din dito. Matagal din yung proseso pag fattening ang gagawin natin. So yun guys, yun lang po ang video for today and I hope nag-enjoy kayo sa video na to. And kung may mga questions kayo or concern, just PM us para masagot natin yung mga katanungan nyo. Maraming salamat po.